Welcome for another episode of Mara! Yeah. Bring you up. Yeah, come on. Guys, today, ano bang challenge natin? What do you think, guys? Maglilinis tayo ng kotse. So far sa mga nakapanood ng previous video ko, so alam nyo naman na may toddler tayo, and kapag may toddler, expect the worst sa kotse, kahit anong linis sa labas. So yung makita, it's super worst. Ay, naglilinis ng kotse, walang susi. Alright guys, we're back. At meron na tayong susi. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng kotse ko sa loob. So, alam nyo talaga na kailangan niya na nang linisin. Diba? So, dito pa lang, aray ko, come here. Come inside and see the nightmare. So, eto yung sa baby ko. Sobrang kain siya ng kain. So, ang kalat, mahilig siyang, pag ayaw niya na, tinatapon na lang niya talaga. So, if you see this one, lalo na dito sa part na to, nyo, diba? Kakalinis ko lang siya. So, kailangan talaga siyang linisin. So, umpisahan natin sa loob. Hindi ko alam kung paano kayo maglinis, pero ako, mas prefer ko na linisin muna yung loob, tatanggalin ko lahat ng laman, tapos i-vacuum, magpupunas, saka natin lilinisin yung labas. Okay? So, let's start! As a mother of two, especially with toddlers, it's very challenging talaga, guys, to keep the car neat and clean. And I'm one of those person na I can't stand with kalat or sa dumi. But at this point, guys, sobrang busy ko talaga sa loob ng bahay that I don't even have enough time to clean our own car. Okay? So, una, tatanggalin ko lahat ng kalat dito sa loob. Guys, tingnan nyo naman kung gaano kakalat. May mga tupik-tupik. Hindi ko alam kung paano nangyari yan dyan. Tapos, pwede na kayong magsulat ng mga pangalan nyo. Pwede na kayong pumirma sa alikabok. Ayun, guys. And ito pa, paano ka makakapaglinis, guys, habang yung anak mo, yung junakis mo, nakikigulo din. Siya yung tipong gusto niyang maging involved sa lahat. Alam nyo ba yun, guys? Tapos, ewan ko kung paano niya nagawa to. Hindi ko alam. Tingnan nyo, pati sa likod sa may truck. Look at that. Diba? Hindi ko alam kung paano niya nailagay yung mga yan dyan. Yan po ang salarin. Tawa-tawa pa siya, ha? Diba? May mga donuts pa. Puro sticker. Yung 2 years old po yung salarin na yan. So, ayan. Tapos yung asawa ko din po, ewan ko kung bakit meron siyang mga, ang tawag dito, cutter sa loob ng sasakyan namin. Dalawa pa, guys. Dalawa. So, minsan siguro, or maybe natatanong nyo siguro, bakit hindi na lang ako magpa-car wash para wala na akong itindihin. Ang totoo, guys, is nagpapa-car wash din ako. Especially nung wala pa akong baby. Kasi, hindi naman ganun nagdudumi ng sobra yung kotse ko dati. Kasi nga, again, OCD ako. So, malinis ako sa gadget. Pero nung nagkaanak ako, medyo wala na akong time. At the same time, hindi ako nagpapa-car wash pa rin ako once in a while. Pero, hindi ko sila bet. Ako yung tipo ng tao, kung hindi mo gusto yung gawa ng iba, di ikaw ang tumingir. Ikaw ang maglinis ng sarili mong kotse. Kasi guys, alam mo yun, ang mahal ng pa-car wash dito. Tapos, pag uwi ko sa bahay, uulitin ko din siya. Kasi, alam mo yun, hindi nila nalilinis ng sobra yung mga, alam mo yun, may mga bakas ng kahapon, hindi siya natatanggal, be. So, kung may krimen akong ginawa, be, hindi mahuhugasan. Charot. So, no, seriously speaking, hindi talaga nila nalilinis eh. So, for me, totoo yun na kapag hindi sarili mo, walang ibang maglilinis katulad mo kung ikaw yung may-ari. Alam mo ba yun? Medyo naguguluhan din ako eh. Pero, what I'm trying to say is, kapag hindi sa'yo, you don't care, you know? Basta linis lang, nalinis. Ganun, walang extra love kasi hindi naman sa'yo eh, di ba? Ganun yung feeling ko sa mga car wash Kasi,
I've tried different kind of or different places for the car wash and wala pong pumasa sa standard ko. I'm so sorry. Okay lang yan. Hindi ko naman sila in-name. Hindi ko naman alam yung mga pangalan nila eh. So, ako na lang naglilinis. Ganun lang yun eh. Kung wala kang tiwala, edi ikaw ang gumawa. 'Di ba? Tapos, so again, sometimes, minsan, may mga time na pinapaulit ko ulit sa kanila, pero ayoko naman yung laging ganun, 'di ba? Matatandaan nila ako bilang reklamador. Hindi ko bet yun. Hindi ko gusto yung ganun. So, ako na lang ang naglilinis. The only challenging dito sa paglilinis is, again, meron akong junakis, guys. I mean, meron akong babysitter at the same time. Pero yung anak ko, pag nakikita niya ako, puro mami. So, hirap na hirap ako, guys. Kita nyo naman, 'di ba? Imbis na yung isang oras na trabaho, nagiging 3-4 na oras ng dahil sa kanya. At kung makapagtalat po siya sa kotse, siya po talaga yung pinakasalarin dito eh. May buong Happy Meal po sa loob ng kotse ko. May french fries, may chicken nuggets, meron pa yung pagtatapon ng yogurt, at saka pag nabwisit pa po yan, itatapon niya yung dede niya, yung milk niya. So, may mga spot ng milk. Medyo nababaliw po ako sa ganun. So, kinakaskas ko yan. Tapos, lately po, may natutunan po siya, di ba? Habang naglilinis ako, eto po, o, tingnan nyo po kung anong bit-bit niyan, 'di ba? Huling-huli po yan dyan sa akto. Nililinis ko na nga, ang lola nyo po, o, tingnan nyo, may hawak pong Crayola. O, 'di ba? O, ayan, o, 'di ba? Paano ka po naman ba niya matatapos? Linis mo, habang nililinis mo, kinakalat niya. Paglingat mo ng konti, o, 'di ba? Nasulatan na naman agad yung kotse ko. So, better to do is, itali natin siya dito sa car seat niya. Ewan ko lang kung makagalaw pa siya dyan, diba? And then, gusto daw niya sumakay, guys. Hindi ko naman po talaga tinali. Gusto daw niya sumakay. Akala niya kasi aalis kami. So, yan din yung linitin ko. Mamaya tatanggalin ko din yung car seat niya kasi kailangan ko din siyang labahan na tatanggal kasi yung tela na part niya. So, ipo-washing machine ko mamaya. Yung legs po dyan na mabalon na nakikita nyo sa aking guest of honor po yan. Ewan ko kung bakit ko nakasama yung pasensya na po. So, again guys, pag naglilinis ako, sobrang dedicated dapat ako eh. Tapos, wala. Ang ending, dito din po. Nag-aalaga habang naglilinis. O, diba? Kaya hindi ho ako natatapos eh. Yung kanina nakita nyo, naglilinis lang ako ng kotse. Ngayon nagsiswimming na ako. O diba nga, multitask. Hirap na po ako. Ganun po kahirap ang buhay ng isang ina. So, ito nga yung sinasabi kong very challenging. Ang paglilinis ng kotse on my side, diba? Tingnan mo, swimming ang lola ko. Hindi ko alam kung paano ko ito matatapos. Siguro mga 30 minutes to 45 minutes po kami nasa swimming pool niyan. So, pasalamat na lang ako. Napagod na din ang lola niyo pumasok na sa loob ng bahay. So, good for me. Back to work ulit tayo, guys. So, ito guys, nagpalit lang po ako ng damit pero basa pa rin ako sa ulan, charot. So, tatapusin ko lang itong pinavacuum ko dito kasi marami pang singit-singit sa gilid na dapat nating malinis. But, medyo malapit na rin po tayong matapos dito sa loob. Kasi naman, medyo malaki din po yung car namin. 7-seater. So, malaki din po ang bilis. Mahirap. Maraming sulok-sulok na mga kalat at dumi. But, again, medyo tapos na po tayo. And I can't wait to start the outside fun. Yes po, pag natapos po ako dito, umpisa ko na right away paglilinis sa labas. Opo. So, wala, masarap, mas masarap kasi yung yung tubig, guys, lalo na ngayon ang init-init, so I can't help it. And there you go! It's done! Yan po. So, nasaban ko na po yan. Ewan ko kung tama yung mga nakuha kong gamit, Yung asawa ko kasi yung bumili niyan si Happy. Kinuha ko lang sa garahe. Basta may nakita akong drawing. Sabon daw. Car soap. So, sige. maraming option. Madampot is madampot. Kahit ano pwede. Ito yung
favorite kong part yan, basang-basa sa ulan. O diba, pwede na akong gumawa ng pelikula ko. Ano bang magandang title? Basa sa garahe. Kakahiya. But anyway, so yan, kailangan natin hugasan mabuti yung mga basahang may sabon para hindi na siya ulit kumapit dun sa sasakyan. So, ganito kasi ako nung bata pa ako, pag naglalaba ako ng mga kumot, kasi makapal tong basahan na to eh. So, naaalala ko nung naglalaba ako ng kumot eh, inaapak-apakan, tinatalon-tal na. Kasi best way ng paglalaba ng araw, guys, wala pang washing machine. Super paalang. Tapos, balik tayo sa paglilinis. So, eto, medyo dinadry ko na po siya para wala siyang, yung mga spot. At makalimutan ko yung tawag dun eh. Ayoko dun eh. May nakikita ko yung dumalo yung tubig, tapos nag-dry. Ang pangat kaya, parang watermark. There you go. I don't like the watermark. So, eto. And, yep. Ito yung sabon po na nakita ko. Lagay natin sa timba. Hindi ko alam kung gaano kadami. Basta ibuhos natin. Pag bumula, yun na yun, guys. Yun na yun. So, medyo tumulong na rin po. Tumawag na rin ako ng call a friend. Yan. Meron na po ako call a friend kasi pagod na po ako. Diba? So, tinutulungan niya akong tapusin. Meron pa daw siyang nakitang konting dumi sa likod. Sige, edi ikaw na din na mag-vacuum kung nakakita eh. O, diba, Sharon? So, ayan ko. Tapos na. Nagda-dry na po ng sobra. Nag-dry ko na siya. At saka medyo paulan na. O, ayan na po yung boss ko. Nag-i-inspect. Tinitingnan kung okay na daw. Tiba din ang mukha nitong amo kong to eh. No? Wala man lang pamerienda. Wala nang overtime thing. Wala pang pamerienda. Tapos reklamador pa po yan, ma'am. Ma'am, sir. Reklamador pa po yan eh. Abangan ko pala din. Charot. Asawa ko pala yung kalimutan ko. Sorry. So, ayan. May konting dumi-dumi pa. So, pero okay na. Natapos ko na din sa wakas. Nakainom na din po ako ng malamig na tubig galing sa hose. Hindi po kasi nagpamerienda yan eh. So, yung tubig na lang po sa hose yung ininom ko. Charot. Ayan, may nakita pa akong konti. Hindi ko natuyo. Hindi kasi abot ng mga maliliit kong braso. So, siya na nag-dry. So, wow. Diba? Siya talaga yung unang magdadrive ng bagong linis na kotse. Ikaw na, kuya. Diba? Ikaw na. So, sana nasiyahan ka at nasatisfied sa aming paglilinis sa iyong kotse at huwag magkalimutang magbayad. Yes! Ito po, bayad niya. Chiclet. Chewing gum ang kuripot po ng lolo nyo. But anyway, thank you so much. Maraming salamat sa pagtsatsagang manood.